Una po sa lahat ako ibabati po ng Happy New Year po sa inyo. Happy New Year po. Happy New Year din. Tanong ko lamang, ano bang gusto niyo makamit ngayong bagong taon ngayon? Gusto ko lang po makamit yung successful po sa buhay. Since graduating student po ako, gusto kong graduate ng yung may awards po na matatanggap na. Tanong ko lamang, sa tingin niyo po ba, sobra-sobra ba tayo sa technology o sa tingin niyo mas gusto niyo pang dagdagan pa? Sa tingin ko po, sobra na po yung technology kasi sa sobrahan po ng technology, yung mga estudyante po ay inaasa na lang po nila sa technology yung mga dapat ginagawa nila sa sarili. Okay, ganito. May iba ba yung manood ng balita? Tanong lang naman. Hindi po. Okay, ganito. Bigyan lang kayo ng konting kalaman, no? Ngayon pong 2025, meron na tayong bagong henerasyon. Ang tawag dito ay Gen Beta. Ang nakaraan ay Gen Alpha, 2009 to 2024. Ngayon pong 2025, ito yung mga Gen Beta. Kung saan, pag sila po'y pinanganak, ang kanilang mamumulit na ngayon ay merong AI. Familiar kayo dito? Diba? So, ang tanong ko lamang, sa tingin nyo, ano bang gusto nyo ba sa buhay? Ngayon o yung dati? Yung ngayon po. Bakit ngayon? Kasi yung ngayon po, kahit po yung nasa malayo po, nakakausap na po natin siya through technology po. Pero kung kayo po'y mabibigyan ng pagkakataon, ano bang gusto nyong imensahe sa mga taong ipapanganak itong bagong henerasyon na ito? Ano gusto nyong bigyan mensahe sa kanila? And yung mga ipapanganak po ngayong generation, sana po enjoyin po nila yung generation natin. Kasi yung generation po dati, mas mahirap po yun kumpara po sa ngayon. Okay, interesting. Anyway, meron ba kayong trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Meron ba kayo magtiwala sa isang tao? Well, meron po. Doon po sa mga scam sa social media. Pero pagdating sa mga tao nakakausap mo, may trust issue ka din? Wala. Wala. Mga nag-uusap talaga? Wala po. Wala naman. So pala kaibigan kayong tao. Friendly po. Friendly, I understand. Pero anyway, sa tingin nyo, ano bang, sa tingin nyo ba ang mga tao ba ngayon toxic o sa tingin nyo depende ito? Depende po sa kakausapin. Depende sa mga kakausapin. Anyway, may iba mga kayo na tanong, mas madali po ito, pero sulan po ito, no? Tanong ko naman, kayo ba isang mabuting tao po? Opo naman. Okay, so kung ilalagay po yung sarili natin from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao. 1, sobrang yung masamang tao daw, parang kriminal. Or 10, sobrang yung mabuti, para bang anghel kung tawagin ng marami. Saan niyo po ilalagay sarili niyo from 1 to 10? 5 po. 5. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Yung mabuting tao po is siya, parang mas lalo pong napapakita na anak ka po ni God. Kasi pag gumagawa ka po ng mabuti, mas marami ka pong matutulungan. Okay, I see. Pero tanong ko, may ba yung magbasa ng dictionary? Hindi po. Pero pag search kay Google, pag hindi mo naman isang salita, nagagawa niya lagi? Opo. Si ChatGPT, kilala mo? Hindi po. Ano mo kilala? Sige, pag na-search mo yan, mapapadali ang buhay mo. Ano yun kasi AI po yun. Pwede tayong magtanong ng kahit ano po gusto natin itanong sa kanya. Kaya yung tinanong ko sa inyo kasi ang panahon niya puro may AI na. No? Anyway, pabiro lamang naman yun. No? Bigyan kita ng konting trivia. Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuting isang tao, ito po may kinalaman pala sa ugali. Dapat wala siyang ginagawang masama, wala siyang ginagawang krimen, at wala siyang sasak na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po tumawag sa tanong kung tama ang sasabi ng dictionary. Kaya ganito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Opo. Yan yung problema. Dapat tayo guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Pero ito po, kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may napul sa kalsada, or gawin na natin mas malala. Nung kayo siguro pa panahon nag-aaral, ay nagpapakopya kayo o nangungupya kayo sa isang estudyante. Kayo ba ay nakaranas ng ganyan pagnanakaw? Yes po. Imagine mo, kunwari, nandiyan na yung police station sa hindi kalayuan, ubos tayong lahat sa totoong buhay. Wala na talagang tao dito kasi natatay na makuhay na sa kulungan. Sa totoong buhay talaga kasi guilty talaga tayo. Ibig sabihin naman po niyan, pinatutunayan lang natin na tayo yung madaling matukso kahit sa maliit na bagay. Kaya ang totoo, hindi kayo guilty, pati ako guilty, lahat talaga tayo. Pero ito po, kayo ba ay nakaranas na maggalit sa isang tao? Yes po. Nawawala ba stress nyo pag nagagalit o lalong tumitindi po? Lalo pong tumitindi. Siyempre, imagine mo, kunwari, sasaktan ka ng isang tao. Alam namang ikaw yung nakangiti ka pa, nakabungisis ka pa. Kaloko naman na sabihin, ikaw hindi nasasaktan, pero sa ng puso mo,
parang gusto mo manampal ng tao o sabunutin pa. Eh dito po, hindi po kailangan pumatay ng tao. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa isang tao. Hindi mo kailangan magmura para sabihin nagagalit ka. Kasi ang konting masakit na salita, pwede na pa tayo makapatay ng tao sa salita lamang, kaya tumatama sa puso. Kaya ang totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit niyo ba minsan ang pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad kayo, bigla kayo nadulas, na pa-OM, insert God's name randomly. Hindi po. Pero familiar kayo doon. Hindi din po. So hindi niyo pa nagagawa. Hindi po. Well, mabuti po kung gano'n. Huwag niyo na siguro isipin yan kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy, pambabastos. Yun nga lang, may mga ibang tao, kapag nahulog lang isang bagay, isinisisi kagad sa Panginoon, kaya yung titawag na OM, alam niyo na. Kaya sa totoo, iwasan lang natin ano man mangyari. Hindi ko kayo hinusgahan, hindi ko sinisiraan. Dahil itong mga tanong na to ay tanong din po to ng bawat isa sa atin. Base po sa katanungan, kung tayo po mamamatay, hindi po to pananakot, at harap tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, sa tingin nyo kaya, base sa mga nagawa nyo dito habang nabubuhay pa that time, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Pwede pong both. Pwedeng both, bakit both? Kasi may mga times po na nagigilty ako, pero alam ko po sa sarili ko na inosente po ako. Okay, pero saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Sa impyerno. Impyerno? Bakit po? Kasi may mga kasalanan din po ako nagawa. Alam ko po sa sarili ko kung ano yung nagawa ko pong mali. And alam ko po na mas marami yung nagawa ko pong mali kaysa sa tama. Okay, pero kayo ba nag-aalala na maaaring hindi lang kayo, tayong lahat ay sa hell pupunta. Apo. Ano man po mangyari, dapat po tayo mag-alala kasi po buhay po ang pinag-uusapan natin. Parang isang kriminal, may nagawa siyang kasalanan, di ba kailangan niya pagbayaran? Tama po ba? Di ba kailangan niya pagbayaran, kailangan siyang itapon sa kulungan? Tama po ba? Apo. Kasi hindi niya po niya sabihin na magsisisi siya, hindi niya uulitin, kasi may nagawa siya kasalanan, kailangan niyang pagbayaran. At gayon din po dito, ano mang mangyari, dapat tayo mag-alala, kasi sabi sa Bible, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagapoy o impyerno. At ano po mangyari, dapat tayo mag-alala. Oo, maaaring bigla na po itong interview na to, pero hindi ko kayo tinatakot dahil para sa inyo po ito. Tanong ko lamang, mahal niyo ba sarili niyo? Opo. 100% sure? Pag kunwari may nagawang kasalanan, mahal mo pa rin sarili mo? Opo. Dapat lang, kasi ikaw yun eh. Ano man mangyari, di mo pwede sabihin na sisirain mo sarili mo, kasi hindi rin man makakatulong yan lahat-lahat, di ba? So, ano man mangyari, dapat tayo mag-alala. Kasi nga, ganito yun. Kayo ba natatakot sa kamatayan? Opo. Kung kayo mabibigyan ng pagkataon mo buhay ng mahaba, ilan pa kayang years? Hanggang sa gusto ko na po mamatay. Ano po? Ano po, mga 1,000 years. Mga 1,000 years. Pero tanong ko lamang alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito? Hindi po. Yan nga pong problema. Hindi ko kayo tinatakot, hindi po ako manghuhula. Pero ang problema, ang buhay po natin ay maiksi lamang. Pwede rin dumating na hindi na natin po kakampi ang oras, pati ang lugar. Kaya anytime, pwede talaga tayong mapahamak. Yun nga lang po, regardless kung paano tayo mamamatay, pero sa harap ng Judgment Day, lahat talaga tayo iusgahan ng Panginoon sa mabuti at masama. Yun nga lang, lahat po tayo ay guilty. At bagamat nakapag-alala talaga, pwede naman magbago kapag narinig natin salita na to. Narinig yung salitang mercy, M-E-R-C-Y? Opo. Ano po sa Tagalog nun? Ano sa Tagalog ng mercy? Hindi ko alam. Sirit na. Sirit na. Ibig sabihin ng po ay awa. Nag-iisip ng awa. Yan po ibig sabihin ng mercy, awa. Ibig sabihin, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon na inamin natin sa ating makasalanan. Inamin natin tayo mahina at saktong-sakto. Di ba? Bagong taon, maraming tao natatakot anong pwede mangyari nila sa loob ng 1 year. Pwede tayong humingi ng mercy sa Panginoon. Kasi minsan, kahit wala tayong ginagawang kasalanan sa isang araw, pero may dala-dala tayong takot kasi hindi natin pwedeng mangyari sa atin, di ba? So, pwede tayong humingi ng awa sa Panginoon. Dahil yan pong paraan para magpakumbaba ang isang tao at laging umaasa sa Kanya. Dahil pag nangyayari yon, alam ng Diyos, kailangan natin ang Kanyang awa para hindi tayo mapahamak. At pag nangyayari yon,
Ito na po ang tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Upang hindi tayo itapon sa impyerno, tayo po yung makalis po sa Judgment Day. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Nag-sacrifice po siya ng buhay. Siya po yung nagpapako sa krus para lang po mabayaran yung mga kasalanan na ginawa po natin. Exactly, di ba? Tayo po natin makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Pero noong 2,000 years ago, yun nga, nagpadala nga ang buktong na anak na si Jesus kung saan, kung sino man ang mananampalataya sa kanya, ay siya hindi mapapahamak at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nagbago lang siya ng katotohanan. Gusto lang niya magbahagi dahil gusto niya magmalasakit sa lahat ng mga tao. Ang problema, may mga tao na ayaw ng katotohanan, ayaw nila may nagmamalasakit at gusto niya sila masusunod. Yan yung dahilan kung ba't si Jesus ay pinarusahan, tinorture at pinatay sa krus ng Kalbaryo. At siya ay namatay sa krus. Imagine mo, wala siyang kasalanan, pero tayong gumagawa ng kasalanan at siya pa ang namatay, di ba? So, ibig sabihin, may sakripisyo nangyari. Pero alam ng Diyos yun, alam ni Jesus yun, kasi alam niya na pabahagi ng kanyang katotohanan, ikapoy ka kanyang buhay. Kaya siya ay nabuhay. Hindi lang siya tao, siya rin ni Diyos. Na kung saan, para matalo na po ang kasamaan at ang kasalanan. At meron pong pag-asa. Kayo ba niniwala may pag-asa sa buhay? Opo. 100% sure? Dapat lang po. Kasi syempre, hindi naman maging madali ang buhay naman natin. Pwedeng araw-araw, bagyo talaga. Pero niisipin ng bagyo, eh wala nang katapusan. Parang panahon din, no? Di ba? Ang ganda ng panahon. Ibig sabihin may pag-asa din. So, ibig sabihin, ang kaligtasan po kasi ay nasa biyaya o regalo ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bagay po para mamit yung kaligtasan. Una, narinig niyo ng repentance? Po? Narinig niyo ng repentance? First time? Opo. When you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto nyo laging gumaling? Sa tingin nyo, pag kayo nagkasakit, mapunta kaya kayo dito sa lugar na to? Hindi po. Siyempre, kalokohan yan, di ba? Pag nagkasakit ka, hindi mo magagawa lahat-lahat. So, pag tayo nagkasakit, gusto din laging gumaling. Pag po tayo may nagawang kasalanan, talikuran man nagawang kamalian at babaguhin ating puso at isipan. Yan yung repentance. At ang pangalaw po ay ang pananampalataya or faith sa Panginoong Jesus lamang bilang Panginoon tagapagligtas. Pag nagawa ating dalawang bagay na yon, ay tsak, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayong bagong puso at isipan, at higit sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdadaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Opo. Kayo ba may Bible sa inyong bahay? Meron po. Nagbabasa kayo araw-araw? Hindi po. Kapag ano lang po, may Bible study po sa barangay namin. Okay. Pero tanong ko lamang, pag kayo nagugutom, nang gagawin nyo? Kakain po. Di ba? Araw-araw yan, di ba? So, sabihin, pag tayo hindi kakain, magkakasakit tayo. Ngayon, sa Bible, sana mabasa natin kanyang salita araw-araw. Whether may schedule ng Bible study or wala man, dapat natin mabasa ang kanyang salita. Kasi yan yung po sa spiritual. Yan yung dahilan kung ba't tayo nandito sa mundo ay para makilala natin ang Panginoon at siya malugod natin habang buhay. Dahil ang Bible ay parang love letter po yun ng Panginoon mula sa atin. Na kapag binasa natin yan, yan yung paraan para hindi tayo mapahamak at lagi tayo may pag-asa sa Panginoon. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo sa hell mapupunta. Kasi ang mabuti lang po yun, Diyos. Tayo po hindi mabuti kasi minagawa tayong isang kasalanan. Pero mabuting balita, maraming po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. So huwag kayo maniwala, hindi po ito yung kagaya na si 1A sa langit, si 1B sa impyerno. Hindi po ito class record ha, na pinipili. Ang sinasabi ng Bible, ang mga taon hagawa ng kasalanan, ay may kaparusahan talaga. So tingin natin kung talaga tayo nasa tamang landas talaga. Kasi maraming po maliligtas, hindi nga lang po lahat. Sila po ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon o regalo. Kung sila ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Jesus lamang, sila ay maliligtas dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At hindi sa mabuting gawa. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras. At meron ba yung katanungan po? Wala. So wala yung katanungan. Ako ibabati po ng Happy New Year po ulit sa inyo. God bless po sa inyo at kayo po ay mag-ingat po. Thank you po. Thank you po.